Go na ba? And hello guys, good morning, good morning. So medyo na delay ho kami kasi kapag naglolo ko yung stream namin, kinakailangan pa ng update. So good morning guys, ito yung ating first series ng umaga na to. And this will be EG versus Plus Ultra, yung team ni Eternal Envy. So Eternal Envy, SH, Snaking, and Zephyr, and Monkeys Forever. Bagong ano nila, bagong lineup to sa region nila. And for EG, they're still going for the powerful lineup. Lich, Terrorblade pa rin, and Dragonite with Magnus. For Plus Ultra, at kakaiba yung pick nila. Phantom Assassin and Eternal Envy Lycan. Is Eternal Envy going for the core hero? Core hero si Eternal Envy dito. Kasi last niya na lineup with the Complexity. He was the position number 4. Or 5. So ngayon, nagbabalik siya sa carry. So hello guys, good morning, good morning, good morning. And ako din, medyo kinakailangan ko pa magkape pero dire-diretso yung casting natin ngayon. At yun, grabe yung picking dito ni Eternal Envy. Siya pa rin yung captain na makikita natin, captain and core na pick ngayon. Balik siya sa kanyang dating role. Nakakamiss din tong mapanood tong si Eternal Envy, kumbaga. At eto na yung ating first game of this best of 3 series. And she doesn't love you. Just grabe naman to, she doesn't love you pa yung observer dito. Fever. And eto na nga guys, papakilala ko na agad mga heroes and players. Sumail as the Dragonite dito, or TZ Terrorblade. Fly dito sa Lich, S for Magnus, and Crit dito sa Rubik's sa lineup ng Evil Genius as well. Yung power up, ang lineup nila dito si Eternal Envy sa Lycan, Monkeys Forever on the X, Push on the Phantom Assassin, Snake King, Shadow Shaman, and si Oracle Fear. Yung nasa kabila, Old Man Fear, ang magiging post 5 dito. Nasanay na rin ako for Fear na siya, core hero. Ay, kape-kape ho tayo dyan guys. Magandang umaga sa lahat. Comment lang ho kayo dyan kung meron kayong gustong matanong about this match. At yun, si RTZ Terrorblade, seryosong seryoso ang EG right from the bat. How I wish na sa side naman ng power up itong lineup na si Phantom Assassin makakapag-farm ng maayos, because it is good to see na sobrang farm na PA versus sobrang farm na Terrorblade ni RTZ. Isa to sa mga hero talaga ni RTZ. At ang mananalo dito makakasecure agad ng slot sa playoff sa upper bracket. Kaya ang kukunin kasi dito top 4 top 4 per group at top 2 per group. Sa kabilang group din nag-aantay din doon yung winner chicken dinner. Eto, mid lane Dragonite. At wait lang, ba't ganito? Wait, settings muna tayo mga boss. Vert alt tagger and simple colors, simple minimap background. Yep, eto na. And we are good set. So bottom lane, this will be Snake King, Monkeys Forever. Nandito din yung Lich. Hindi, Oracle pala to. So, sa kabila naman, Lich siya mag-aalaga dito kay RTZ. At nakikita dito ni Monkeys Forever na yung Axe na pwede siyang mag-box out. So this will give advantage for Monkeys Forever kasi 100% na farming ang mangyayari doon. With Axe boxing out sa bottom lane, makaka-farm dito yung Axe. Kasi RTZ, either way for RTZ, yung Terrorblade doon, hindi naman ang farm ng Terrorblade doon. So mid lane matchup, si Push, si SH dito against sa Sumail on Dragonite, melee versus melee. Phantom Assassin dito. Let's see if this Phantom Assassin will have a shot against DK. Alam naman natin yung DK dito guys, sobrang kunat ng DK na yan And Phantom Assassin, if he gains the level, pwede din rin siya dun makapag-gain ng advantage. At kasi nga naman, kahit walang kill potential yung PA,
Yung kanyang critical dito nakakagulat minsan. At ayun. So si Axe dito, sipag talaga, sabi ni Just U07. Ay, ganun talaga tayo guys, dapat masipag talaga tayo. Kasi grabe yung mga matches ngayon eh. Tuloy-tuloy yung ating qualifiers sa ibang region. Dito sa Chongqing Major. Ayan. Chowking? Nakagutom din. Chowking Major. Sarap mong ganun ng Chowking yung umaga na sale. At si Phantom Assassin. Oh, yun. Oracle lang ho dito. Patuloy sa bottom lane. Yan yung Axe. And RTZ doesn't have a problem. He doesn't care na naka-box out yung Axe. As well as for Evil Geniuses, for RTZ, if RTZ is farmed, isusugal nila yun na makakapag-farm din yung Axe. So, no rotation from Rubik. Yung Rubik doon ni Crit. Nasa top lane pa rin yung Rubik. Yan yan yung Rubik dito. With S4 on this Magnus. Farm lang din ng farm Nahihirapan si Eternal Envy makalapit dito. So if you compare the farm of Eternal Envy against RTZ, nakakalamang si RTZ talaga. 20 CS for this Terror Blade on the bottom lane. While si Eternal Envy doon, mahirap makalapit kasi Empower, nakakaharas yun Melee din si Iisama. At si Crit, hindi pa talaga magta-teleport si Crit dito sa bottom lane At engagement dito, Battle Hunger, kinuha dyan ni Monkeys Forever. So every time na lumalapit dito si Fly, ginagawa nila ng harassment, and that is RTZ on the Metamorphosis. Gagamitin na ni RTZ yung Metamorphosis. Ito na yung time na masakit. Masakit talaga to teleport ni Crit. Pwede siya mag-teleport dito para patayin yung Axe. Pero no teleport yet from that Rubik. Wala pang first blood na mangyayari. But wala yung partner ko. Yun kasi, alam nyo naman guys, we are expandable. I am very flexible. I could go for the solo casting. Pwede po akong mag-cast dito na kahit sino yung nandito. Pero yung about Alec guys, grabe din kasi. Kami ni Alec kanina, nag-cast po kami. Alas 10 ng gabi nag-start. Hanggang natapos kami alas 3:30 ng umaga. Alas 4. So ngayon ako medyo power nap lang, then diretso na naman tayo ng cast. Solo cast muna kasi halos lahat ng mga tao dito sa studio tulog pa And good morning nga pala sa mga kakagising dyan. Good morning Junjun Yap. Ayan, good morning sa iyo dyan, idol. At sino pa? Si RG2A5. Bago ko lang matulog, ikaw na naman magka-cast. Pakagising ko, ikaw na naman. Okay lang. At sana hindi kayo hindi kayo hindi kayo magsawa sa mukha ko. Ako palagi yung nagka-cast. Pero eto lang, nag-a-adjust ako ng time, guys. And mamayang madaling araw na naman, hindi si Kuya Nick na yung makakasama nyo. It's supposed to be Kuya Nick who should be casting right now. But he needs he needs rest. And gusto ko na rin, ginusto ko to na umaga ako magka-cast kasi para makatulog na naman ako ng maayos. At yung dating siya na nighttime, probably mabibigyan ako ng mga schedule na pang umaga. Ako yung makakasama sa umaga. At wag nyo kalimutan mamaya guys, lalabas yung bagong caster namin. Kasi kinukulo na kami ng caster Kasi nasa kabila na si Alo And wait lang, first blood dito sa PA. At hindi nga pala yung first blood, second blood. So it is 2-0 dito sa side ng EG. They will have the push advantage, 2,000 net worth na leads gold. Habang sa bottom lane, walang pakialam sa Axe Wala silang pakialam sa Axe They are capitalizing their objective. They're capitalizing for Sumail. They are investing for this Dragon Knight na makakapag-farm. Investing dito na early objective para sa kanila. Biruin nyo, wala silang push. Wala silang anti-push dito. Yung PA, he is good one-on-one against this DK. But then DK has reached the dragon form. And yun na nga, nakuha na nga ng EG ngayon. Yung kanilang first tower. Very early. 6 minutes first tower agad sila. Good morning din sa'yo, Mark Dale. Hello. Ayun, magulo pa yung buhok ko. Nag-power nap lang ako guys Nag-power nap lang tayo kasi tuloy-tuloy yung ating casting ngayon.
Boshan, ayusin mo na ang passport mo para makasama ka na next time sa ibang bansa, sabi ni Junjun Yap. Uy, maraming salamat. Ayusin talaga natin yan. Pero si Eternal Envy, kinakailangan din Eternal Envy makakapalag ho dito. Level 6 na ho yan. At pumapalag. The lockdown and the bait from Eternal Envy is not enough. Nakapag Thunder 4 ho dito yung Terrorblade at lalaban ho dito yung Asong Ulul. Nako, si Arteezy na bait down ho siya dito. Buhay pa si Eternal Envy. Eternal Envy, guys, with the micro going for Arteezy. Kakalmutin. At ayun na nga yung Asong Ulul na uulul. Wow! Eternal Envy, double kill. Grabe si Eternal Envy. Minsan suicidal, minsan din worth the risk. He is the player na sobrang talaga high risk, high reward. So yun na nga, ni-risk ni Eternal Envy dito yung kanyang rotation sa bottom lane at naka-double kill nga sila in return yung kanyang team at naka-push pa sila. But bad news, S4 also here. And si S4, maganda yung nai-last hit dito ng Magnus. Magnus on the 60 last hits. You know, tingnan natin yung net worth Net worth dito. Dragonite Sumail leading on the net worth. And Magnus also susunod ho dito. Ikaw nagtapos kagabi, ikaw rin nag-start. Yun nga may mga bagay talaga na na kailangan nating tapusin. Charot. Yan. Good morning din kay Mark Dale. Morning, guys. Sarap ang breakfast ngayon, no? Sarap mag-breakfast, sarap magkape, tapos early morning, nakakasama nyo na agad. Early morning, Dota agad yung nakaharap natin, Ganito talaga tayo, guys. We are very passionate about what we do. We're very passionate to see the quality matches, lalong-lalo na Evil Geniuses ngayon. At RTZ, dito sa top lane. Nakapag-convert ho yung Terrorblade. He is farming on the neutral area as expected for Terrorblade. Diretso yung farming dito. And mukhang nalulugi ngayon yung power up team. Power up. Ganun. Parang nalulugi sila ngayon sa map control At lamang. Uy, naku po, secret dito. Mapapatay si Snaking. Snaking off lane. Support na ngayon sa Snaking. Change of roles sa side ng power up team. Nasanay na tayo for Snaking So parang nirelease ng complexity yung kanilang roster dati. This is very interesting lineup. And so far for Snaking dito, position number 4 nga pala siya ngayon. Hindi siya off-laner. Yun na nga yung Axe tuluyang nabigyan with the rotation of S4 dito sa baba. S4 having the Blink Dagger early this stage. Uy, ang yaman ng Magnus Magta 10 minutes pa lang sa this Arcane Boots and Blink Dagger. So, Blink Dagger in with the reverse polarity. That is too good. Too good. So clean, so good. Ay, naku, grabe naman yan. Yan yung masarap na i-breakfast, And kasama ko nga pala dito si TD Joma. Ayan, kaninang madaling araw and yung Team Puyat kanina si Derek Eric, yung kasama natin. Derek Joma na naman ngayon. At parehas sila ng trip. Puro pagkain na naman. Ay, naku, Junjun Yap. Hindi ko kilala yan, Junjun Yap. Hindi ko kilala yan. Familiar yung familiar yung kanyang pangalan parang nakita ko na somewhere. EG. What? Straight tayo. Yes, straight yung casting natin ngayon. And probably after this casting, magsiswitch na naman ako ng body clock ko. Okay? Nasanay na tayo na Team Puyat So ngayon si Kuya Nick na naman makakasama yun ng ilang gabi ata na madaling araw magka-cast. Saktong-sakto yung kay Kuya Nick naku, sakto din ang pagpatay nila dito sa Lich. Eternal Envy with the Helm of Dominator. At makakapatay sila. They want to kill again. S4, by the way, mahirap to hulihin yung Magnus. Kasi pag na-cancel yung kanyang dagger, makaka-skewer out pa siya. So, good pick off from the side of power up. Kasi very intense pa rin. Pero eto intense sila. At mukhang nag-overextend. At hindi nila
na find yung kill na inaasahan nila. Sila pa yung nabigyan kasi nandito si Sumail and na secret sa baba, nakahanda din. Sumail committing the dragon form, and anyway, Chain Frost din na ibigay dito kay Eternal Envy. Eternal Envy dyan, mamamatay. Nako, 6-3. Kanina it was 4-3. At in this game, and EG, apat na heroes dito creating space for the Terror Blade ni Arteezy. Yan. Boss Casas Hari, good morning sa'yo dyan. And sarap kumain guys, no? Maybe later on, pagkatapos ito, kakain ako agad. Pero busog pa ako eh. Grabe ka naman, Joma. Yan o. Sira ka ulo to. Eh, naku, sarap naman ng goto at saka lugaw. Yan ang pinakagusto ko eh. Actually guys, nakakamiss talaga yung... Ako, I'm a person na kahit ano lang kakainin ko, kung anong ilalapag mo sa harap ko, kakainin ko. Pero paborito ko yung lugaw eh. At, love you too, Kasasari. Fight me, hindi pregnant me. Pero ito na naman. Nako, si Monkeys Forever. Yung axe dito. Tingnan natin yung axe. Ano na nga item ng axe? Axe has the Vanguard. Axe, mayaman siya sa side ng team nila. Eternal Envy also, maganda yung farm ni Eternal Envy. Meron na ho siyang Necronomicon level 1. He has the Helm of Dominator but he doesn't have the boots. Yung PA going for the triple Wraith Ban. Meron siyang Power Threads. Wala ho siyang Battle Fury available yet. He's farming for the Battle Fury. Pero 13 minutes pa lang tayo ah. It is so early. And so far for Sumail and Arteezy, pantay sila sa farming ah. Si Joma kasama ko this morning. Ayan. Si Joma ho kami dito. At dire-diretso lang ho kami. Talaga. At meron din hong lalabas mamaya alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon guys, we will have the new caster for Focus Fire. Okay, nawala man si Alo, nandun na si Alo sa Facebook. Check nyo lang din yung Focus Fire Gaming. Nawala man siya, may madadagdag at meron ding bagong makikita nyo. So, abang-abang lang. The China qualifier will be casted by the new caster. Ayut! And yun, si Rubik dito, si Crit going for the Yule Scepter. Yule Scepter is good providing mana for Rubik. Kasi kinakailangan din talaga ng Rubik dito ng early na farm, early na mana pool. Rubik, maganda yung kanyang makukuha dito na spells for the side of power up. I think the best spell na pwede niyang kukunin is yung Shadow Shaman. When Shadow Shaman makakalapag ng ward, he could go for the steal for that Shadow Shaman wards din para mabalik niya rin in the middle of the fight. Imagine niyo yun guys, merong dalawang Serpent wards, Mass Serpent wards na maglalaban-laban sa gitna ng clash. Ayan. At EG dito, double damage for S4, going for the smoke play kasama si Sumail and Arteezy. As Arteezy is doing, continuing the farm, Arteezy on the Terror Blade na ngayon, nasa 7,000, 8,000. And eto na ko, si Snake King, unang magiging biktima, natoro na nga dito. Shadow Shaman dyan, mamamatay agad. Clyde Maverick, I don't know for Wombo, kung meron silang stream. Because Wombo is, iba yung handler na ng Wombo, okay? Even though na si Kuya Nick, meron siyang part doon sa Wombo X Combo sa Twitch. Dito ho kami sa Project Lupon, dito kami sa Tamago, and meron din ho kaming Facebook na hahawakan. And then for Twitch, it was tier 1 talaga nang nag-handle na ngayon. So, hiwalay lang ho kami doon sa kanila. Hiwalay lang ho kami, pero ipagpapatuloy dito yung clash. Ayan na po yung Dragonite Sumail, RP sa dalawa. Nako, eto yung Wombo combo by Force Promise. Pero yung Chain Frost, napakasakit dyan. Yung Axe din, mamamatay. Eternal Envy to the rescue. Ay, nako, Ishi Doggy. Nako, ayan, narapisan. And walang makunat dito. Pinalipad na ho yung aso. Yung aso, mga tropa, gustong itoro, pero makakaalis pa doon si Eternal Envy. Eternal Envy nagpakita lang, nagparamdam, pero wala pa rin siyang maabutan. Mananalo pa rin ho dito yung Aegis sa baba. Pero maganda yun na clash kasi na-minimize ng power up yung kanilang casualty. Akala ko mamamatay na doon yung Axe. Napakaganda ng False Promise. So after the Lycan na magagamit na doon yung kanyang wolf form, at magpupush na lang dito yung EG. So they will force out the issue
At ganun pa rin yung kanilang game plan. They are creating space for RTZ here on the top lane. RTZ ngayon, meron na siyang Manta style this early match. This early 16-minute Manta style. Hindi biro to, magda-Dragon Lance na rin siya. Makaka-Dragon Lance na rin. Ayan na nga guys. Shoutout naman kay Tolitz. Hey, hello Tolitz. Pasensya na ha kung late ho yung mga shoutouts. Minsan ko lang nababasa yung mga ano. Yes, we are live. We are live. Ako si Martin. Ako si Martin. Anong name mo? Anong name mo? Ako si Martin. Siyempre Martin. Ayan. Pag malalaman nyo yun guys kung live, tingnan nyo dito. Sundin nyo kamay ko. Ay, hindi ako nang ano. Sundin nyo kamay ko. Yan. Yan yung ano guys. Yan yung live. Sa pinaka upper left ba yan? Pag nakita nyo dyan. Dito, upper left nga. Yan. Meron nakalagay sa taas. Yung kay RTZ, meron nakalagay dyan na live. O yan, live. Exclamation. Live ho kami ngayon. Pag rerun yung nakalagay doon. At si S4. Uy, S4. Going for the Crimson Guard. Kasi Crimson Guard is a good item choice. Knowing na etong composition heroes ng power up na team, having the 2 core heroes na right clicker. Okay? Magpapakunat talaga to yung EG. At smoke lang. This is the attempt for power up. Hindi pa sila matatapos dito. Lamang yung EG ng 8 kills against 3, and they should create the opening, or they should go for the kill. Ayan na nga, may tumalon ho dito yung Axe. Tumalon na nga dito kay Sumail, pero si Sumail napakakunat. Chain Frost agad na ibitaw. RP pa from the Magnus. S4 na toro na yung dalawa. Wala nang kawala yung Axe. Nakalapag man ng Shadow Shaman Ward, pero wala silang pakialam. 3 heroes agad ang mamamatay. Wala din kapalag-palag kasi wala ho yung PA diyon. And after EG winning off the first clash, major clash, and getting the first 10 kills, yun agad, magro-rosya na sila dito. Shoutout sa inyo dyan. Ganun pala, Clyde Maverick. Hello, Clyde Maverick. So, good morning sa inyo dyan guys, and good day kung nasaan man kayo sa mundo, napadpad. And hashtag Team OFW. Hello sa inyo, Team YouTube. Hello YouTube. Yan, comment lang ho kayo dyan guys. RTZ, si Sumail dito oh. And si RTZ, sobrang farm na nila. They are so far from Lycan and PA on the farm. Halos lamang sila ng 4,000 gold. Wow. And meron pang si RTZ dito. Meron pa siyang Aegis ngayon. Butterfly for RTZ. Malapit na rin pagkatapos ng Dragon Lance and Manta. At mahirap to Si RTZ dito, pag cooldown na naman yung metamorphosis niya, pwede na sila makipag-clash ulit. Since they have this Aegis advantage. And EG ngayon, nasa likod lang ni RTZ. At yun, bounty rune lang, aagaw-agaw. Dragon Knight, EG, will have the 3 bounty runes. At si RTZ, handang-handa na dito sa baba. China qualifier na major ngayon. Magaganap na yung China qualifier ngayon. Mga alauna ng hapon. Alauna, 2:00. And ikakas yan ng ating bagong caster. So, naka-regroup na dito yung EG sa bottom lane. Ayan na, si S4. May RP pa available. Babuff lang ho dito. And wala pa lang second tier tower dito, no? Ayan na, metamorphosis. Pinakita na ni RTZ yung kanyang lakas. At merong fortification. Ayan na, kinakailangan pumalag. Kinakailangan ng rumisponde. Kinakailangan nila ng engagement. But the engagement coming off from Sumail going in. At nakulong pa. Nakulong si S4. S4 mamamatay. Pero si RTZ trabaho lang. Walang personalan. Terrorblade ho dito. Kukunin na ho yung melee barracks. Melee barracks would fall. And just like that, that is the clash again. Papasok pa dito si Sumail, revealing the Blink Dagger for the Dragon Knight. And makukuha na nga ng EG ngayon ng bottom lane. Nakapag-buyback pa si Snake King, but then to no avail. The Shadow Shaman ho dito, nasayang yung buyback. At si RTZ, ang yaman, makaka-butterfly na.
21 minutes guys. Butterfly, Dragon Lance, at saka meron pang Manta Style. Ang axe dito, nako, siya pa yung na-stun. Pag teleport siya dito, snaking din. Gusto makapag-avance, mamamatay doon yung Lich, pero snaking din mabibigyan. Pati si Monkeys Forever, papasok pa yung aso. Nako, Thunderford. Eternal NB, lusaw agad. Wala man lang nagawa yung aso doon. Pati yung PA double buyback gagamitin dito ng dalawang core hero ng power up. And EG mananalo na naman. Hindi pa nila nabibigyan ng magandang opportunity or kumbaga walang Christmas bonus ngayon sa power up. Wala kaming ano sa inyo. Wala kaming ibibigay sa Eternal NB na kalamangan. Si S4 wala man kanina sa fight, pero sobrang laki na ngayon ng Terror Blade. Sobrang taba na rin kasi ng Dragonite Kahit 4 na sila magka-clash. Lalamang talaga yung EG. Iisama is doing it. Iisama guys. Uy, Dragonite, ang yaman naman. Assault Kiras, Radiance, meron pang Blink Dagger, Power Threads. And level 18 na, Blue Eyes White Dragon, I summon you. RTZ, 15 seconds, yung kanyang Metamorphosis. Still having the Aegis advantage. And ika-capitalize talaga nila yung EG, yung kanilang kalamangan. After taking off, ayun na nga si Snaking. Biglang pasok si Sumail. At nahuli pa nga dito agad yung support. Walang kapalag-palag. Hanggang tingin na lang. Parang tayo lang yung sa crush natin. Hanggang tingin na lang tayo dito sa crush natin. Ang layo abutin ng ating mga pangarap. Kagaya ng ginagawa ngayon ng power up. Hindi sila makakapalag. Kinakailangan nila mag-make ng move. Ayan na nga yung axe. Pumasok na nga dito yung axe. Pero yung axe lusaw agad. Aegis. Magagamit yan ni RTZ. Pero mag-e-expire na sana yung Aegis. Gamit na gamit guys. Si push dito yung PA. Gusto maka-RP na ni S4. Ang ganda ng RP. And GG will be called in the middle of the fight. Wala akong magagawa doon. 23 minutes guys. Good morning. Ang ganda na pinakita dito ng EG. Sila yung mananalo sa first game. At sobrang bilis. Sobrang bilis. I think it was EG talaga. So, ayan ang masasabi ko lang sa ano yun, sa matchup na yun. EG had the better draft. Okay, EG meron silang Terror Blade, meron silang Magnus, meron pa silang Dragonite na sobrang kunat. Dragonite pa lang doon, problema na yung Lycan at saka yung PA. Power Up Gaming, they were focused on the right click and yun na nga, Evil Geniuses, sila yung mananalo na dito sa ating first game. Don't forget guys, mga hindi makakasunod or makakita ng ating live coverage. This is our Facebook page. Dalawa ho yan. Lupon WXC para sa mga replay ng mga Dota matches. And Team Sure Win. Okay, Team Sure Win, mga vlogs, mga Sir Mike Plays, nandyan ho guys. At patikim pa lang yun Patikim pa lang yun early this morning. At Evil Geniuses, tingnan natin kung isi-seal out na ba nila ang kanilang slot para sa playoff sa kanilang region. While for Eternal Envy, tingnan natin kung makakabawi sila. Kasi so far, so good for EG. So, ayun guys, kape-kape muna tayo guys. We still have our second game because this is a best of 3 series. At ayun, magbabalik muna ang Project Lupon WXC.